Napag-usapan natin ang patungkol sa pagre-retreat nitong sila Feldway at ang pagtangka niyang pag-revive kay Michael. Pero kahit na anong gawin niya, walang sign na nagre-revive ito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Wala nang choice itong si Feldway kung hindi ang tanggapin at i-admit na nawala na nga ang kanyang kaibigan. Natatanong niya na lang ang kanyang sarili kung paano daw ito nangyari, pero wala siyang makitang sagot sa may tanong na ito. Dan naalala nitong si Feldway ang kahuli-huli ang message nitong si Michael sa kanya na naigrant na nga daw ang wish niya. Nagtaka itong si Feldway kung ano daw kaya ang meaning nito. Hindi ito maintindihan nitong si Feldway ngayon, pero at least maganda ang loob niya kahit na papaano dahil alam niya na hindi naging masakit ang pagkamatay nitong si Michael dahil mukhang masaya ito doon sa may last message nito sa kanya. Actually, mukhang naiinggit pa nga itong si Feldway dito kasi hindi niya alam kung bakit parang satisfied na itong si Michael at bakit nga siya iniwan nito dito. Again, mag-isa na uli itong si Feldway as the head of the 7 Primordial Angels siyang leader ng kanilang grupo. Since wala na itong si Michael, automatically na itong si Feldway na ang papalit sa kanya. At ang lahat ng mga responsibilities mapupunta sa kanyang shoulders. Lahat rin ng decisions na gagawin nila sa kanya namang gagaling. Alam na natin ang personality nitong si Feldway. Hindi siya ang tipo ng leader na open-minded. Hindi siya kumukonsulta sa opinion ng ibang mga tao. Hindi natutuwa itong mga anti sa kanya nang dahil dito. Kasi once na ito nangyari, nung umalis kasi itong si Valdenava, itong si Feldway talaga ang naiwan para mag-lead sa mga forces nila. Tsaka lang naman kasi napalitan itong si Feldway nung dumating na itong si Michael. Nung time na leader pa itong si Feldway nagkaroon ng discord sa kanilang organization. Dahil nag-aalsa itong mga ito sa trato nitong si Feldway sa kanila. Na-realize na lang nitong si Feldway eventually na puro against na rin sa kanya ang mga under niya. Dahil sa internal issue na ito nawala ang cohesiveness ng kanilang grupo. Friend din itong si Feldway, itong si Fen. Pero hindi sila close enough para pakitaan ni Feldway ng kanyang mga weaknesses dahil maaaring i-take advantage ito nitong si Fen kapag nagkasira silang dalawa. Itong si Michael lang talaga ang sure na sure itong si Feldway na kahit na anong mangyari hindi siya i-betray. Parehas nga kasi sila nito ng nararamdaman at parehas rin sila nito ng mga pinagdaanan. On top of that, parehas din sila ng goal na ma-resurrect ang kanilang creator. Si Michael ang nag-fulfill sa emptiness nitong si Feldway. Kaya para kay Feldway kasing importante nitong si Valdenava sama itong si Michael. Pero ngayon nga wala na rin ito. Talagang napaka-cruel daw ng reality. Nangihina itong si Feldway ngayon ng sobra nang dahil sa nangyari. Para bang namatayan siya ng mahal niya sa buhay nang biglang nagsalita itong si Vega. Sabi ni Vega wag na daw magdrama itong general nila at sabihin daw nito sa kanila ang kanilang course of action. Nagulat itong si Feldway dito kasi napakalakas ng loob nitong si Vega na sabihan siya ng ganon. Pero para kay Feldway naiintindihan niya naman kasi ganon naman daw talaga ang ugali ni Vega simula pa nung una. Wala talaga itong discretion. Ini-called out siya nito without any consideration. Napatingin lang itong si Mayfuruki kay Vega nang dahil sa ginawa nga nitong si Vega na ito. Naghihintay lang itong si Mayfuruki kung ano ba mangyayari kasi mukhang na-offend daw itong si Feldway sa naging statement nitong si Vega kanina. Kaya nag-reply itong si Feldway. Sabi niya kay Vega mag-shut up daw ito. Ngayon daw nawalan sila ng contact kay Michael sama. Wala daw siyang time para makipagbangayan pa kay Vega kaya manahimik daw ito. Pero nag-reply itong si Vega dito. Mukhang hindi niya pa rin nababasa ang atmosphere at wala siyang idea sa mga nangyayari. Kasi sabi ni Vega nawalan daw pala ng contact kay Michael sama. Ang ibig sabihin daw nun natalo daw ito. Napaka-pathetic daw naman pala kasi napakadami pa daw nito na sinabi sa kanila nung una. Tapos ito daw pala ang hindi makakabalik ng buhay after ng mga nangyaring laban. Patuloy pa itong si Vega sa pang-iinsulto kay Michael kaya nagliyab ang galit nitong si Feldway dito. Sabi ni Feldway sinabihan niya na daw na manahimik na itong si Vega kanina pa. Tapos sinuntok ni Feldway itong si Vega sa muka. Ininda naman itong si Vega itong suntok na ito. Pero imbis na ma-discourage, lalo pang natuwa itong si Vega. Kasi napakalakas daw nitong kanilang general. Ang difference daw sa strength nilang dalawa parang langit at lupa. Hindi daw alam nitong si Vega kung magiging ganito rin daw ba siya kalakas
kahit na gawin niya ang lahat ng kanya makakaya. Lalong na-inspired itong si Vega nang dahil dito. Sabi ni Vega, sinasabi daw ba nitong general nila sa kanya na mali ang statement na binitawan niya kanina. Hindi daw ba natalo si Michael dahil siya ay mahina? Ang mundo daw na ito ay pinapatakbo ng mga malalakas na tao, kaya wala daw siyang pakialam sa mga natatalo. Kung pakikinggan natin, para talaga nang iinsulto itong si Vega dito at parang tinitrigger niya talaga itong si Feldway. Pero hindi naman talaga yun ang intention nitong si Vega. Sadyang ganun lang talaga ang personality niya. Sinasabi niya ang kanyang true feelings at kung ano ang kanyang principle of actions. In a sense, may point naman daw itong si Vega dito. At kung argument lang ang pag-uusapan, tama naman daw itong si Vega. Pero hindi makapag-agree itong si Feldway sa kanya. Kasi masakit nga para kay Feldway ang mga nangyari. Kaya sabi ni Feldway kay Vega, wag daw si Vega magsalita ng ganon patungkol kay Michael Sama. Sinubukan nga nitong si Feldway na patahimikin itong si Vega gamit ang suntok na ibinato niya. Pero hindi na patahimik nito itong si Vega. Nagsalita pa rin itong si Vega patungkol nga dito. Sabi ni Vega, bakit daw galit na galit itong si Feldway ngayon? Samantalang hindi nga daw ito nagalit nung namatay itong si Corno. Wala rin daw itong pakialam nung kinain niya sina Oria at Arios. Kaya bakit daw ngayon, triggered siya sa nangyari? Tama itong si Vega dito. Talagang walang pakialam itong si Feldway sa mga naging death ng kanilang mga kasama dahil mga pawn lang ang tingin niya sa kanila. Mga insignificant beings na ang role lang talaga ang sundin ang kanyang mga orders. Nung kinain itong si Vega itong mga ito hindi nagalit itong si Feldway sa kanya kasi nakita pa yun ni Feldway as a way of improvement para mas mapalakas pa ang isa sa mga pawn niya, which is itong ang si Vega. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.